mga nakita ng mga taga San Joaquin. Aming inisaysa ang mga nakakita ng mga tiga-ibang planeta. Hinimay namin ang kanilang mga testimonya at ang aming husga. Ito po, tutukan ninyo. Sa dako paroon ng barangay Lawigan, San Joaquin, Iloilo, may maka-raise the roof na kwento. Ang lugar daw kasi nila may mga gumagalat nagpapakitang alien. Madami kasi hindi ko sila mabibilang. Pula yung mata, saka yung kilay parang sumusobra. Walang yung damit nila parang ganun sa pari. Nung tiningnan ko doon, parang nakita ko hanggang baba yung sadsad ng damit niya. Nakaharap po isa sa pinto. Pero ang ilan naman nagkakanda hilo-hilo na at nalilito sa paniniwala ng ibang tao. 90% akong nakasisiguro na ito nga ay hindi aswang, hindi manananggal, hindi kapre, hindi tikbalang, kundi mga aliens. Maybe it could be the manifestation of the evil spirits trying to shaken the faith of the people. Ano ba talaga? Alien, espiritu o kulto? Una raw nagpakita ang mga kakaibang nilalang nung kabilugan ng buwan. Tiyempo namang full moon nung bumisita kami sa lugar kasama ang mga paranormal expert. Mabigyang linaw na kaya ang mga kumakalat na balita tungkol sa hindi mawaring nilalang na dumayo raw sa kanilang barangay? Sinuri ng mga paranormal expert ang lugar sa bundok kung saan daw nagpakita muli kamakailan ang mga bisitang alien. Para higit lalong mapagtangi-tangi ang mga detalye, isinadula ang mga pangyayari base sa kanilang kwento. Diyan siya, oh. Dito? Oo, diyan siya. Dito siya. Tapos yung nakita niya, saan nakapwede? Dito. Tapos gano'n katangkapos? Mababa lang siya pagkatapos hindi niya masyadong makikita yung katawan. Yung Itim lang makikita niya pagkatapos mata na namumula. Pagkatapos tumakbo yan. Nung lumabas ako, nandiyan na siya. Nilawan ko lang yan ng flashlight. Pagkatapos, dalawang talon lang. Doon na siya kapagad dun sa taas. Ano nga ba ang natuklasan ng kanilang mga bitbit na kasangkapan? hindi siya atakihan ng aswang or maligno. Ang threat ho talaga sa kanya, hindi siya paranormal. Ang threat sa kanya is, ayun, baka ma-aksidente siya. Murag ikaw rin kitanaw ng nakita mo pero maugyo yung target. Kailangan isa mukha ko mga na. Dili ikaw. So ayun lang kahadlok. Maaari din daw isang uri ng mailap na hayop ang tila hindi nila mahuli-huling dayong nilalang. This could be local fauna. Yung mga, or particularly mga wildcats na mas mga 5 to 6 times bigger than mga domestic mga pusa. Pero dun sa nakaanggulo, yung ang hinahanap doon hindi yung bata, yung livestock. Yung mga bibe, yung mga kambing, na doon nakalinya kung saan nakatingin yung wildcat. Dahil sa kakaiba nilang itsura, may iba pang hayop na napagkamalang elemento ng kadiliman. Diyan nga sa Antique, yung kami nagsasurvey doon mga ilang taon na nakakaraan, ay inire-report sa amin ng community na may mga wakwak o mga aswang. Dahil nga malalaking pakpak na lumilipad sa gabi, tinignan namin at verify namin, ay ito pala yung mga bayakan. Binaybay rin namin ang tabing dagat kasama ang mga paranormal expert. Dito raw kasi biglang lumutang ang mga alien na may kakaibang itsura. Saktong isang buwan na ang nakakaraan. Nandito ko para kausapin kayo. Huwag yung sasabihin na camera shy kayo. Yan yung pagkakataon ninyo. Kung may mensahe kayo, kung may gusto kayong gustong sabihin, nandito ko na. Yo! Anyone out there? Yoo! Nandito kami! Pero wala raw rumiisto sa gadget na dala ng mga paranormal expert. Ginagawa lang talaga ng EMF kung meron siyang any electromagnetic interference of any sort or any electromagnetic anomaly. Kumbaga makukuha niyo na. Yung pendulum sa loob hindi pwedeng tama ng hangin.
So technically, so long as walang gumagalaw dyan at walang lindol, hindi dapat gumalaw yung pension. Kung gumalaw yan mag-isa, may kasama. Basically, ang compass is able to monitor ng magnetic flows. If there's some magnetic disturbance within the vicinity, mag-iba yung orientation. And ever since pumunta tayo dito, standard naman ang orientation na nandun north na dito south. Bale, nandun sila sa bato na Muling ipinakwento sa residenteng si Clarissa ang engkwentro umano niya sa malapultong grupo ng mga alien. Ilang saglit lang binagabag si Clarissa dahil sa nakita niya sa di kalayuan. anong nakikita mo? Diyan po sila. Alin? Sino sila? Hindi ko masabi. Ha? Ano, sino yung nandiyan niya? Nakaupo po sila. Saan? Diyan po. Ituro mo nga. Diyan po. Sabali, ngayon mismo nakaupo sila dyan. Opo. Saan yung mga mata nila? Dito po. Sana. Nandito? Dito po sila tumitingin. Uy, hi! Oops! Teka lang! Para makabawas sa pag-aalala ni Clarissa, ipinaliwanag sa kanya ng mga kasama naming paranormal expert ang setup na kanilang ginawa. Kung pagkakakita mo ngayon, ganoon din yung pagkakakita mo sa kanila dati. Opo. Well, yung isang ginawa ko kasi, I want to test yung eyesight ni Clarissa. Ang nakita na Clarissa is something which is a great deal in part of her imagination. Dahil, kaya ko pa tinesting yun. Dahil kung mapapansin nyo, yung pagkaka-arrange ng mga bato na nandun, pwede, kumbaga, nag-cause din siya ng optical illusion na parang maraming nakayuko or maraming nakaupo doon. Yung nakita ni Clarissa was more of something due to optical illusions at saka yung imagination na rin niya. Pati ang batang si Judel Ann nagbahagi rin ng kanyang kakaibang engkwentro. Pero may paliwanag din ang mga kasama naming paranormal expert sa phenomena na maaaring nakita ng dalagita. Kaya ako pinarecreate yung setting lang dahil gusto kong makita kung ano yung mga light sources. Doon sa ginawa namin eksperimento, kaya ang lumalabas na nangyari is hindi ka pag titingin ka diretso sa isang ilaw. Tapos pag nag-shift ka ng tingin, makakakita ka man ng mga bright spots. Mga bright na pula na spots. Sinagunda naman ito ng ophthalmologist o isang eksperto sa paningin. That is called, yung phenomenon na yun, yung after image na tinatawag. No? Kapag tumingin ka sa isang maliwanag na light source at tapos pumasok ka sa isang madilim na kwarto, nakikita mo pa rin yung ilaw na yun. It will depend ngayon, yung kulay yung kulay ng after image will depend kung anong kulay ng ilaw yung tinitingnan mo. Depende rin yun kung gaano katagal yung pagtingin mo sa ilaw. Mission accomplished! Kaya't ang payo namin sa mga kapusong Ilonggong Tagalawigan, chillax lang! Dahil sa punto de vista ng siyensya, lumalabas na walang alien invasion sa iyong barangay. Wala rin daw katakataka kung bakit tila mabilis kumalat ang ganitong balibalita. Ang penomena kasing tinatawag na chismis, hindi rin kakaiba. Kapag ang chismis nasamahan mo ang tinatawag na superstitious belief, ang problema, yung chismis na yon, nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng contagion, kung tawagin sa sociology, at nagiging parang isang social fear sa isang pamayanan. Maaaring may mga bagay na hindi pa rin naipapaliwanag ng agham o lohika, pero may mga pangyayari rin na abot kamay lang ang paliwanag. Kaya't ang mga maling akala kailangan kagad itama. Susunod, puno sa Laguna, hitik na hitik daw sa hiwaga.